Napadaan tayo sa isang junk shop kanina, so may nakita tayong isang grinder. Tingin natin ay parang original siya, pero alam naman natin na kapag junk shop na is totally for disposal o kaya dumaan na sa maraming mga paayusan. So ito guys, binili natin to for trip ko lang na bibili, no? Bilang isang technician is susubukan ko yung aking kakayahan kung kaya ko ba talagang ayusin ito. So base sa kanya mga tornilyo na to guys is maliliit. So hindi ako sure kung ito pa yung original niya. So medyo kinakabahan ako dito. Pero ganun pa man, laban lang na laban. So nabili ko pala ito guys sa halagang 80 per kilo. At nang timbangin ito ay nagkakahalaga ito ng 120, no? Isang kilo at kalahati. So binayaran ko na. So hindi issue sa akin kung hindi maayos or ano to, pero sa kanya-kanya itsura is nakita ko original. Yun nga lang, sa mga tornilyo ay hindi ako kampante. Pero sa kanyang mga gear, head gear is okay naman, at sa kanyang bearing is okay din, wala pang kaalog-alog. Ngayon, check natin yung kanyang armature. So doon natin ma-determine kung ito nga ba ay original base sa kanyang armature. Pag natanggal na natin to, check na natin. At ito na nga, siguro nakailang paayos na ito, or kasi parang iba na yung mga tornilyo, pero sige lang, go lang ng go at titignan natin to guys. At sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa ating channel, please like and subscribe, Beams Channel TV. At dito na, nabuksan na natin to guys. It's sad to say, no, na kung titignan natin is napakaraming dugtong na ito. Ayan, balot na ng electrical tape at medyo alanganin talaga tayo dito, pero sige lang, ginusto natin to sa halagang 120 is hindi naman lugi yun. Total, nakita ko is okay naman yung kanyang kaha. Sana hindi ano lahat, no? So yung kanyang lagayan dito guys, mapapansin natin na original ang isang bagay kapag ganito ang klase ng lagayan ng kanyang carbon, no? Yung lagayan ng kanyang carbon is parang clip type. Di spring siya na iniipit lang yung carbon. So bibihira kasi sa mga local yan. Kadalasan sa mga local is di spring yung carbon and then ilalak mo siya ng takip niya. So dito nakita ko guys ang kanyang armature, medyo maganda pa. Kaya lang medyo maitim yung kanyang commutator, no? Kanyang commutator is maitim. Ang kanyang rubber is okay pa naman. And then ang bearing niya is wala ring alog. So maganda, matitibay kasi ang mga bearing sa mga ganitong original. Yun nga lang, hindi ako kumbinsido dito sa kanyang armature. So ngayon i-check natin itong kanyang stator. Sana is good ito, walang anumang problema. So i-check natin. Nakita ko na sa kanyang stator is maganda. So base sa tester guys, sa nakikita natin is mayroon siya. So good ang kanyang stator at kita natin, intact yung kanyang So walang problema sa kanyang stator. Pero dito sa armature medyo nag-alangan ako dito kasi maitim yung kanyang navigator, kanyang commutator. Pero maliban doon is wala na, no? Ang kanyang bearing is okay. May rubber cap pa siya, pero medyo lanay na yung kanyang rubber cap, siguro uminit. Lanay, ibig sabihin natutunaw. So ito lilihain natin to guys. Lilihain natin ng bahagya to. At malay natin ma-recover pa natin to. Hindi ako sure dito kung ito talaga ang problema, no? At wala tayong growler dito para may tester ito. Kasi alam mo naman ang tester ng armature is medyo mamahalin. Ang growler is nasa mga 5,000 yata or 4,000. Kaya ang pinaka tester ko dito guys is isalpa ko siya ulit at paganahin ulit.
So kung gagana siya, swerte. Pag hindi, ay, sorry. At ito nililihan na natin, medyo malinis na. So ibabalik natin to guys. Ang gagawin natin is dapat ito itestirin natin yung kanyang armature. Dahil nga wala tayong tester, kakabit natin siya pansamantala lang. Kakabit natin lahat ng kanyang mga parts na tinanggal natin para doon natin malalaman kung gagana pa siya. Ngayon kung gagana man siya, saka na natin yung i-full restore natin ito. Tatanggalin natin ulit ito at lilihaan kung dapat lihaan, punasan para magmukhang bago kung mapinturahan kung kailangan. And then yung tignan natin lahat ng kanyang panibagong grasa. So tulad ng sinabi ko, ikabit muna natin to. Ikabit muna natin at may testing natin. Pero hindi pa ito guys ang final kasi ang na-tester naman natin is ito palang kanyang stator. Sa stator niya is good. Hindi ako kumbinsido dito sa kanyang armature. So just keep on watching lang guys hanggat sa matapos. Malay nyo makakuhanan kayo ng nito. Malay nyo mapagkuhanan ninyo ng aral kung paano mag-restore ng mga ganitong patapon na. Kaya minsan kasi guys is lumalaban tayo ng marka bahala dahil na rin sa tiwala natin sa sarili natin kung kaya ba talaga natin o hindi. So kung ito ay hindi gagana, so yung ating 120 is totally tapon yun. Pero dahil gumana naman kanyang stator, so nabawasan yung aking pangamba. So ang ating na lang dito is ikabit na lang muna natin to So pagganahin natin siya, sana walang problema ang kanyang armature. Kasi ang takip ng kanyang carbon is hindi naman problema, madali naman gawin. Problema rin kasi ito guys, yung kakabit takip ng kanyang carbon nawala yung kanyang takip, tinanggal yata nila at hindi na ikinabit ng pabalik. So madali lang naman yun kasi maghanap lang doon ng plastic dyan na sukatan na lang natin. Ngayon susukatin natin yung kanyang carbon brush kung gaano kalaki kasi maluwag yung nakakabit dito guys. So kailangan sukat na sukat siya. At nakita natin sa ating sukat is 5 ang lapad at saka 10 ang kapal. At 5 ang kapal, 10 ang lapad. So millimeter yun, millimeter. At ito ibalik natin. Ayan guys, kung makita nyo may huka yung ayan. May huka, walang takip yan. Siguro tinanggal nila, hindi na binalik. Hindi na nila binalik yung Pero hindi naman issue yan, madali lang takpan niya. Importante is paganahin natin yung kanyang motor. So kung sakali mang armature ang sira nito, so bibilhan ko ng armature to. Kasi ang kanyang stator is okay naman. So dagdag gastos nga lang ito, pero itong ganitong klaseng grinder guys ng DeWalt na original, ayan kung titingnan natin is okay naman yung kanyang stator, gumagana guys yun kung ating titingnan doon sa tester. Pero hindi ibig sabihin na gumagana dyan pag ginamit natin is 100% na okay. Ibig sabihin mayroong power na pumapasok, so mayroong power na dumadaan doon sa kanyang armature. Yun nga lang, hindi natin alam kung okay pa ba, kasi hindi lahat ng gumagana is okay. So ito isa pang problema nito guys, kaya siguro nasira ito, natanggal yung kanyang spring. So tatanggalin ulit natin to, hanapan natin ng yung kanyang lock. So siguro tumalsik ang lock nito. Pag talsik ng lock, tumalsik yung spring, bumaba yung lock nya doon sa gear, biglang tumigil. So isa yan sa problema sa mga grinder. Kaya kailangan dapat dapat laging kondisyon. So tignan natin to, hanapan natin ng pamalit ito.
Ayan oh. Ito kasi yung, ayan oh, wala nang lock siya guys. Tinalian na lang nila ng alambre. So tatanggalin natin yung alambre na ito. Kasi bumabaon siya. So may problema talagang may tendency talaga na masira yon kapag pinabayaan. So tanggalin natin to and then hanapan natin ng spring. Marami naman mga pinagtatanggal ng mga spring dito. Kabit natin. So ito guys, dapat may spring ito. Ayan. Na nakasabit doon sa kanyang takip. Ang problema yung takip niya wala na. Tumalsik. Kaya ang gagawin natin, maghanap tayo ng pamalit dito. Ayan. So ito yung medyo masalimuot na repair, no? Pero kung ito hindi sa akin to, hindi ko na i-repair to. So ayan, may nahanap tayo guys, ano? Kulay pink nga lang yung pindutan niya. Pero mas okay na yun. So dito dapat guys may spring to. Yan, spring yan. Tapos yung takip, para doon sa takip itutulak niya yung kanyang lock paangat. So hindi siya sumasaya doon sa gear. Kapag kasi natanggal ang spring yan, laging bumabaon na yung lock. So hindi na umiikot. So i-make sure lang natin na masikip siya. Ayan. Sa tingin ko okay na. Medyo baduy lang tignan kasi kulay pink. Pero ayan na natin, pinturahan na lang natin ng kulay yan, itim. At least may takip na siya. So inulit ko guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please like and subscribe. At ito na nga, ikabit na natin. So sana 100% na gagana ito. Sana hindi nagkamali ang tester. Sa tester kasi guys is gumagana siya. Pero alam naman natin na ang problema sa grinder hindi lang nakukuha sa tester. May sariling tester talaga ang armature. Ang tawag doon guys is growler. So ayan na. Kita na natin wala nga lang takip, kaya ingat lang tayo sa pag hawak, baka mag-ground tayo. So ang gagawin natin is saksak na natin. Napalitan na natin siya ng wire. Pinutol kasi nila yung original na wire niyan. Tester mo natin para sigurado. At ayan na nga, mayroon siya guys, mga palo siya, So ibig sabihin mayroon siya. So sana lang hindi siya magi-spark. Kasi ang problema nito, nagi-spark to kapag sira yung kanyang armature. At dahil wala tayong tester para doon, so dito natin si tester actual. Ngayon kung matakutin ka sa spark, hindi mo magawa ng matino. So kailangan bilang isang technician, kasama yon yung mga spark kasama yon. So ito guys, walang takip yan ang lalagyan na lang natin ng takip. Nasa labas lang naman siya. Naka-clip lang naman kasi yung kanyang carbon, kaya safety yung kanyang carbon. Yun nga lang, ang pinagkabitan ng carbon is maaring sa mata, pangit tignan, baka magka-ground pa. So ayun, punasan na natin at isaksak na natin. Subok natin kung gagana ba. Okay. So ingat lang sa paghawak kasi naka-usli yung lagayan ng carbon. So iyon natin guys, on, off. Ayan na nga sinasabi ko. Ang lakas ng kanyang spark guys, at na palitin talaga ng armature. So wag natin patagalin, bunutin na natin. So yun, so bibilhan natin to ng armature at abangan nyo guys ang part 2 nito. So babaguhin ko lahat ito. So yun lang naman ang problema niya. So sa part 2 is bibili tayo, at saka baka gusto nyo samahan nyo ako kung saan mabili yan. Sasamahan ko kayo guys, kukuha ako ng video para dyan kung saan natin mabili. Hindi ako nagpapariwain guys ng mga ganito. Ayun, kung titingnan natin guys, DeWalt USA. So
Original siya guys. Itong mga ganitong klaseng DeWalt guys, 750 watts. Nagre-range ito ng 2,400, 2,300. Ganyan ang range ng presyuhan sa ganitong klaseng ano. Yung bago ha, sa mga bago. Kaya binili natin to ng 120. For ano yon, marka bahala yon. At sa pagbili natin, hindi ko nagpapa-rewind ito guys. Kasi minsan kasi ang mga nagre-rewind is natututo lang sa mga YouTube. Delikado kasi yun dahil mayroon talagang timbang ang bawat ikot niyan. Maaring iikot siya pero nanginginig na yung inyong grinder. Kasi alam nyo naman guys, yung kung napansin nyo sa armature, may mga huka-huka yan. Binabawasan talaga nila yan. Kasi hinahanapan nila guys ng ano, tamang ikot. So guys, abangan nyo ang part 2 nito at God bless and good luck. Bye bye.